Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
Showdown performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Battle Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na RH. Pilipinas, oras po natin, 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon sa lahat po sa atin. Kumusta po tayo mga kaibigan? Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Magandang hapon po. Happy Monday afternoon. Ang bilis po ng araw. Ika-27 na po tayo sa buwan ng Abril. April 27, 2026 na po tayo.
Pero ingat-ingat po ha mga lolo't lola, mga nanay tatay. Mainit po ang ating panahon. Alam nyo na pagka po mainit, medyo pag hindi po kailangan lumabas, lagi po sinasabihan natin, di tayo po nakakalimot. Huwag po tayong lalabas kung hindi naman kailangan. Ano po? Nang sa ganun, iwas po tayo sa sakit na dala po ng tag-init. Di po ba? Mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon at ngayong hapong ito natutuwa tayo. Dahil kahapon nandun po tayo sa kanila. At ngayong hapon sila naman ang nandito. Ayan, sabi nga natin, mga bagong makakapartner. Kasi alam niyo naman po tayo dito sa DCRH, sa Operation Tulong. Mas marami pong nagkakasama-sama, nagkakatulong-tulong. Mas marami po tayong naaabot ng mga kababayan po natin. Dati po, of course, sabi ko nga sa kanila, ang Operation Tulong 47 years ago. Ang DCRH mag-87 na sa July. Ganun po katatagal. Isang institusyon, longest station, pinakamatagal na istasyon tayo sa sa Pilipinas. Oo, kaya anyway, marami po tayong mga nakaka-partner, kaya natutuwa po tayo, mas marami din tayong naaabot. Kaya samahan niyo pa rin po ha. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Ngayong hapong ito, sila po ay makakasama po natin. At sabi ko nga, common denominator natin dito ay makatulong, pagtulong sa ating mga kababayan nangangailangan, lalong-lalo na po sa kanila. Meron din silang mobility project. Grabe to. Isa pong eskwelahan, actually asosasyon. Siya ngayon ng president ng Association of Private Schools, Quezon City, sa Quezon City. So mamaya kahapon napanood ko siya, sabi ko na-inspire ako. Ang galing, yung kanyang humble beginnings, talagang saludo po ako dahil sinong mag-aakala na ngayon ang kanyang eskwelahan, isa na international school, tapos may mga branches pa. At nung nakita ko siya kahapon, talagang hindi ko maiwasang humanga. Kasi kahanga-hanga po. Kaya po sabi natin dito din sa atin sa Operation Tulong, hindi lang tayo tumutulong, kundi tayo po ay nag-showcase din ng mga achievements. Lalong-lalo na para maging inspirasyon po at ma-encourage po ang lahat na ma-inspire sa kabila po ng kahirapan ng buhay. Alam natin tayo po ay nakakaranas ng hirap ng buhay sa mga panahon na ito. Pero sabi nga natin, dapat laging may pag-asa. Dapat yun ang hindi nawawala. So mamaya makakasama po natin sila. In the meantime, meron lamang po ako bibigyang daan ha. Ang ating pong pasasalamat, maraming salamat po sa Aboitiz Power. Thank you so much sa ating generous partner po dahil muli po tayong nakapaghatid ng libreng sakay dyan po sa Dagupan Ferry Station. Yan po sa Dagupan City. Alam niyo po kung anong sinakyan ating mga kababayan na nilibre po ng Aboitiz Power, bangka. Yung pong bangka ang sinakyan ng mga kababayan natin papunta sa isang isla sa Barangay Pugaro dyan po sa Dagupan City. Maraming salamat po ha, Aboitiz Power, ang ating pong generous partner ngayon, mga panahon na ito na kailangan po ng tulong na ating mga kababayan dahil po sa mahal na presyo ng gasolina. Kaya maraming salamat. Tayo po nung nakaraan tayo sa DCRH ang naglibreng sakay dyan po sa Olongapo City papuntang Bataan. So abangan po ang susunod na Operation Tulong Libreng Sakay. Makinig lamang po kayo dito sa amin sa DCRH at sa ating pong sister station dyan po sa Dagupan, ang Love Dagupan, para malaman po kung saan ang susunod na activation hatid po ng Aboitiz Power, Operation Tulong at syempre ng Love Dagupan. At syempre po, marami na rin ang nakasakay ng libre sa Davao. Ayan, di lang po sa Dagupan at maging sa Cebu, dahil po sa ating mga station. Katuwang pa rin po ang Aboitiz Power. So sa pagsasagawa po ng Operation Tulong Libreng Sakay, maraming salamat po, Aboitiz Power. Thank you very much po. At kayo po ay nakakatulong, lalong-lalo na sa ating pong mga kababayan at yung ating mga commuter, yung mga mananakay. Oras po natin,
16 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon at sa bahaging ito ay atin na pong kausapin agad-agad bago tayo maubusan ng oras dahil maganda po yung kanilang layunin doon sa kanila pong pagtulong lagi-lagi. Pinag-usapan po natin mobility. Pero bago dyan ay introduce po muna natin ang ating mga panauhin ngayong hapon. Ating pong makakasama dito po sa ating himpilan dahil sabi nga po natin or mamaya siguro sa ating pagbabalik para dire-diretso na tayo para wala na tayong break, no? Sandali lamang po. Standby lang po. Babalik po tayo. Oras natin 16 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat paglabag. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, oras po natin, 23 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Balik po tayo dito pa rin sa Public Service Hour at ngayon po makakasama na po natin yung ating mga panauhin bago po sa ating distribution po ng mga wheelchair. Courtesy po nila, no? Sila po ang isa po yan sa kanilang mga programa at proyekto. So ngayong hapong ito ay kasama na po natin. Pinapanood ko lang po nung kahapon, kagabi, hanggang gabi pala. Ang founding president po, sabi ko nga ito'y eskwelahan na talaga na manghahangaan po ninyo yung pinagmulan, sobrang nakaka-inspire. Standard International School na po siya ngayon at ngayon makakasama natin ang kanilang founding president. Magkibigan Dr. Jean Descaliar. Doc Jean, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon. Oo. Welcome po sa Public Service Hour. Thank you. Ayan. Sabi ni si Doc Jean, nung pinapanood ko, ang galing-galing magsalita. Alisin natin yung kaba ni Doc Jean. Doc Jean, nakaka-inspire po, yung kwento po ninyo kahapon. Pero bago dyan, pakilala ko po muna ang inyong Vice President for Academics. Ayan. Magkaibigan, Mr. Fernando Descaliar. Sir Nanding, ayan. Welcome po sa Public Service Hour. Ayan. Si Sir Nanding. Sabi niya, fondly call daw kayo na Sir Nanding. Tama po ba? Ayan. And of course, ang AVP for Academics and Administration, of course, school director, walang iba kundi si Dr. Leo Aberion. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon. Especially sa mga viewers at listeners po natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Welcome po. And of course, ang kanilang communication in charge, Miss Elaine Leia Furaganan. Tama po ba, Miss Magandang Elaine? hapon, Miss Good May, afternoon. at sa ating mga tagapakinig. Ayan, welcome po sa Public Service Hour. Okay, pag-usapan natin bago po dun sa inyo pong tulong, Starland International School. Kahapon napanood ko po, bago siya naging Starland International School, parang iilan lang ng mga estudyante. Very brief lang, Doc Jean, ikwento niyo po sa amin dahil yun po yung magiging isang inspirasyon din po sa mga makakapakinig at makakapanood ngayon ng inyong kwento. Yeah. Nag-start lang ako sa sala with 20 pupils. Apo. So doon lang ako nag-umpisa. I paid 2,000 a month para doon sa yung bayad ko sa sala na nirentahan ko. But sad to say, after a month, pinaalis ako kasi naiingayan sila. So, sobrang thankful ako sa mga parents ko. Kasi kung walang parents na tumulong sa akin, yung mga parents ko ng 20 pupils, para makalipat ako
apartment, siguro hindi ko tumarating talaga. So, sobrang grateful ako. Kaya, from 20, now we have 6 campuses, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow. At kami ay tumutulong talaga. We're giving scholarships, preschool to high school, at meron kaming educational assistance ng college. Especially sa less fortunate children. So yun yung pinaka namin sa Starland International School, at ang umpisa na humble beginnings, at ngayon ay andito na kami na we're helping more people, especially less fortunate children, kasi isa po akong less fortunate child when I was young. Ayun, kaya nga sabi ko po nakaka-inspire. From 20, no? Tama, 20, pupil. yeah. Ngayon po, doon sa 6, tama, na campuses. 6 campuses, almost 3,000 na kami. 3,000 na. Wow, galing. So, saan pong sala yun? Teka lang, curious lang ako. Kaninong sala? Nagrenta lang din ako. Oh, yes. Talaga po. Doon din po Doon sa sa Anonas. Sa Yeah. Anonas. Oo. Bago sa tama, isa lang po ba yun? Iba Anonas yun. and Camias? Iba yun, yeah. Ah, Iba okay. yun sa Mas Camias. malayo di po ba sa Konti. opposite yung Oo. Anonas? Ayun. So, anong naging layunin po ninyo? Tsaka naging mission ninyo? Yung mga pagkakataon na yun na binubuo nyo pa lang or dream nyo na magtayo ng school? Na-inspire ko kay Mrs. Raro kung saan ako nag-work before sa Holy Angels Montessori School. Nang sinabi niya na nag-start siya sa garahe. So gagayahin ko sana, sige garahe din ako. Pero hindi pala ako sa garahe. Ang plano ni Lord, sa sala pala ako nilagay. So nag-start ako sa sala. So sabi ko kay Lord, yung the parable of the talents, sabi ko, Lord, kung bigyan mo ako ng chance, ang iba kasi tinatago. Ang iba naman ay winawaldas. Sabi ko, kung bigyan niya ako ng chance, magiging blessing ako sa ibang tao. So, yan ang inspirasyon ko, yung the parable of the talents. Ayun, dun po kayo, yun ang inyong pinanghawakan. Hawakan. Para matupad yung inyong pong mga Dreams, yeah. Oh, pero kayo po ay talagang gusto nyo maging teacher? Teacher ako by profession, preschool teacher. Kaya ang gusto ko lang talaga, preschool teacher ako. Gusto ko lang din, ng school ko ay preschool. Pero hindi ang plano ni Lord, hindi lang preschool talaga. Dahil binigyan ako ng mga tao na tutulong sa akin para magkaroon ng elementary, high school. So, ngayon grades 11 and 12. Kaya sabi ko, sobrang thankful ako na maraming tao. Kaya, since maraming tumutulong sa akin, paying back din, kailangan ko rin tutulong sa iba, lalo na sa less fortunate children at sa mga tao na nangangailangan talaga ng tulong. Kaya, actually, sabi nga natin, yung mga bata, halimbawa, di ba, nag-start kayo sa 20, tas ngayon hundreds na, and then susunod thousands na, pero despite ang dami nyo na rin pong natulungan through scholarships. Yes. So yun po yung naging aim nyo rin or goal ninyo. Yes. Kasi more than 5,000 na yung nagiging na kami talaga, Starland ang nagpapaaral. So, and then tumutulong din ang PAC, tumutulong din sila. Pero kami, mula talaga nag-start yung Starland, nag-start na rin ako nagbigay ng scholarship kasi yun ang promise ko, maging blessing sa ibang tao. At naniniwala talaga ako na to fight poverty, kailangan may edukasyon tayo, may education talaga. Kaya gusto kong tumulong sa lahat ng mga bata na may pangarap na makagraduate para mabago ang buhay. At marami na rin po yan, yung mga Marami nag-graduate, na mga naging scholar. Naging scholars. Kumusta po sila ngayon? At ano yung feeling, para direkta matanong ko, ano yung feeling ninyo na nakita nyo na sila, na successful na rin sila? Fulfilling sa part ko kasi parang sa akin legacy na may nagawa ako na nabago yung buhay nila because of me, because of Starland. Kaya ang sarap, yun ang kaya kong ipagmalaki sa kahit kanino. Kaya kong ipagmayabang sa kahit kanino na I'm touching lives, I'm helping people, and I'm inspiring people. Ayun. Yeah. Okay. Sir Nanding, pwede ka bang matanong? Oo, kasi kasama ka doon sa inspirasyon na Kaya tama po ba, naging Starland, from anong tawag po nung una bago mag-Starland International Kiddie School? Kiddie School. From Kiddie School, and then? Naging Starland Academy. So, nung Academy, andyan ang Sir Nanding? Wala pa siya. Sa Starland International School na. Ayun, ano story ng naging international school, Sir Nanding? Okay, sige. Bago tayo punta sa academics. Ayan.
Ang sa Starland International, kasi ang dami ng mga nag-inquire na mga foreigners. So, nag-apply kami sa Teacher Ling, sa BID, Bureau of Immigration. Tapos, nabigyan kami ng permit na maka-accept kami ng mga foreigners. At doon nag-start. At dumami kami. At lalong maraming nag-i-inquire ng mga foreigners. Kaya sabi ko, gusto ko na talaga ito maging international. So, 2007 nung naging 2007. international siya. Wow, matagal na rin pala, no? Gaano ba katagal ang nag-start ang kiddie school? 2001. 2001. Tapos dinire-diretso nyo na rin. Dinediretso ko na. Okay, Yeah. and then ngayon, eto na yon, magkakasama na pati kiddie school. Oh, yeah. Ang from Starland Kiddie School, naging Starland Academy, now nagiging Starland International So, School. isa na to, Isa ano? na lang. Magkakasama na lahat. Lahat lang Wow. na. Oo. Okay. So, pag sabi nga natin, paano ba hinuhubog ang mga estudyante ninyo? Kasi pinapanood namin kahapon, ang gagaling. Grabe. From kiddie din po yan, From ano? preschool. Preschool hanggang ano po to, senior high? Senior high. Opo. Ayan, tanungin natin si Sir Leo. Doc Leo. Hinuhubog po natin ang mga estudyante natin sa ipinagmamalaki po namin yung holistic education. Kasi yung talking about holistic education, hindi lang po purely academics, including po yung academics, values formation, arts, at saka co-curricular activities. Kaya tinuturuan din po namin yung mga bata, especially yung life skills. Kasi kailangan, kahit preschool pa sila, 3 years old, 4 years old. Kasi yung preschool namin, 3 levels po yun. Pre-nursery, nursery, at kinder. So, 3 years old, 4 years old, 5 years old. At yung may tinatawag tayo na inclusion. So, wala kaming discrimination. Tinatanggap namin kahit yung mga batang may special needs. Yes. Kaya kung makikita, May kahapon doon sa presentation namin doon sa grand celebration ng 25th founding anniversary. Lahat po ng mga bata, hindi namin diniscriminate na kailangan magaling po silang sumayaw. Lahat ma-expose po sila sa ganong performance. Tuwan-tuwa nga sila, nandun na sila sa, tama yung sabi ni Doc Jean no, ito mapapakita nila yung kanilang skills doon, and even yung mga small ones nga talagang nag-perform. Ang hirap kaya nun. Yes po. Tapos yung bonding nila, yung building confidence, boosting their self-confidence at the same time po. Kasi di ba malaki yung audience, maraming mga nanonood po sa kanila. Oo, lalo na ngayon na nasa panahon na po tayo ng digitalization, right? So naka-incorporate na rin po ba ito sa inyong mga yes, curriculum? O like the AI? Oo, meron na rin po. So ito yung paghahanda po para sa future ng ating mga mag-aaral. Ano bang kakaibang katangian ng Starland? Doc Jean, kumpara sa ibang eskwelahan, sabi ko nga kayo international school na. Ang sa Starland kasi, hinuhubog namin yung mga bata holistically. Pero ang pinaka-importante sa amin sa Starland ay yung competence and character na yun talagang hubugin namin para yung bata ay magiging magkakaroon sila ng puso. Kasi the heart of education is education of the heart. So hindi lang yung galing. So our trust is to teach, to touch, and transform, na yung bata ay hindi lang yung galing ang meron sila. Kailangan hubugin yung emotion nila, emotionally, na kaya nila yung smart kids, street smart, na kaya nilang humarap sa problema, lalo na yung tinatawag din natin na yung isa natin na ang mga bata ay hindi sila susuko, na hindi sila mag-quit. Di ba? Hindi sila mag-quit. Kasi ang dali-dali lang ng mga bata ngayon Di ba? Mag-quit. Ma-discourage. Sabihin ko sa kanila, kahit magkamali kayo, okay lang. So kami sa school namin, magkamali man sila, hindi punishment ang ginagawa namin. Kinakausap namin para maipaintindi sa kanila. Yun ang mahalaga, Doc Jean. Yes, yan mahalaga. Po nun. Yes, na kailangan magkamali tayo. Dahil kung hindi tayo magkamali, hindi tayo matuto. Pero huwag kayong ma-discourage. Gawin niyo siyang stepping stone para kayong mag-grow emotionally, spiritually, intellectually. Kasi yun ang kailangan natin. Opo. Hindi yung maging, walang perfect
na tao. Kaya dapat hindi sila maging idealistic. Oo, lalo na po sa panahon ngayon na ang mga bata madaling ma-depress. Di po ba? Yung mental health. Mental health is number one problem ngayon, hindi lang ng mga parents kundi maging ng mga mentor, mga teachers. Di po ba? So maganda 'yun So you have time really para kausapin sila at maisumbong nila kung ano yung mga nangyayari sila sa loob ng school, ng room, di ba? Tsaka hindi agad sila pagalitan if ever nagkamali sila. Di ba? Naku, ang halaga nun. So, kailangan ma-explain mo na bakit kausapin lang siya, bakit ka nagkamali, saan ka nagkamali, bakit ganito. So sasabihin nila hindi na po namin uulitin. Hindi ko po na uulitin. So from the teachers po mismo yan? Sa teachers yun. Hindi not necessarily guidance. Hindi ka agad. Sa teachers pa lang, gusto namin na ang mga teachers, magkaroon sila ng relationship. A second parent, parang nanay. Di ba? Para makausap. And then, pero ang teacher naman, kailangan din niya sabihin sa amin para at least alam namin na, ito may nanggaganitong problema. Para at least, pag meron kaming mga, sa mga bata, seminars, may ginagawa tayo na mga, ang ginagawa natin, Doc Leo, yung sa mga bata, na tayo, may mga seminars tayo sa kanila. Guidance. Mga guidance, or at least general kami, para alam lang namin yung mga nangyayari. Opo. Para at least alam nila, ito pala pag i-handle to. Pero general na lang namin. Kasi may nang mga na-experience kami inside the classrooms, mga teachers. So, kinakausap namin ang mga teachers talaga. What about yung mga teachers ninyo mismo? Meron din silang mga training, seminars, para sa mga ganito ding toxicity ng ng pagtuturo. Yes, po ba? Kasi minsan, pati ang mga teachers ngayon, mahina na rin. Madali na rin sila mental health agad. Hindi nila hindi gaya dati na mga teachers dati, kaya nila i-solve ang problema, kaya nilang mag-adjust, flexible sila. Ngayon ang mga teachers, konting pressure niya, ang iba magre-resign na agad. So you have these programs para sa kanila. Para maintindihan nila na hindi nila iwasan ang problema. As teacher, i-embrace nila lahat ng challenges. Ayun, napakahalaga po nito pinag-uusapan natin dahil alam natin na mga bata ngayon talagang actually hindi sila yung nagsusumbong no, 'di ba, mga saloobin na lang nila, yung pala mabigat na yung kanilang mga dinadala, and afterwards may mga incident na po ng suicide. Di po ba? So sa inyo intensified po ba yung program para dito kausapin ng mga bata para maiparamdam sa kanila? Sabi mo nga kahapon, ma'am, in-emphasize mo yung puso ng Starland, di ba? Ay naroroon. Sir, sa academics, may mga ganyan problema ba? Yes po. Kaya kung merong problema, kailangan kasi doon sa classroom, hindi agad mag-judge yung teacher. Halimbawa, na late yung estudyante or hindi nakasubmit ng assignments or projects. Kailangan hindi yung ipapunish is zero, yung ganyan yung bata. Kailangan zero punishment. Dapat intindihin, kausapin, bigyan ng chance. Di po ba? Ano po ba yung dahilan bakit hindi nakasubmit? Ano po ba ang dahilan bakit nag-absent? Ano po ba ang dahilan bakit na late sa klase? So, kung maintindihan kasi yung parang root ng or cause po, ng situation, maintindihan at may paintindi din po sa bata at maintindihan ng teacher at ng school. So kasi yung school kasi is parang partnership between parent and school. Kailan kausapin yung parents kung after po makausap yung bata, tapos yun yung relationship, kasi every quarter meron kaming tinatawag na PTC or parent-teacher conference. Doon po isinasagawa po yung discussion, ano po yung mga concerns. One-on-one. Opo, one-on-one po. Pag-usap, the advisors. Advisors and the parents. Wow. Hanga naman ako doon. So at least yun ang isa sa talagang kakaiba, Doc Jean, si Ma'am Elaine, ikaw sa communication in charge so part ka rin nun. Opo, part din po ako. So anong pagtanggap ng mga bata at saka ng mga magulang? May time ba na yung bata at magulang nag-uusap or only the administrators and the parents? Pinapatawag din naman po namin yung parents, lalo na pag nakita na namin, nakita na namin yung problem, nasabi na sa amin ng bata, tapos kumbaga nag-undergo din naman siya ng process. And then, of course, kasi partnership nga, sabi nga ni Doc Leo, hindi lang naman
school and the learners or the estudyante, no, kasama namin yung parents para nagkakaintindihan po. Yes. Kaya kailangan talaga open communication tayo. Oo. Nakakarating pa sa'yo, Doc Jean? Hindi mo na maasikaso yan. Ay, nakakarating. Talaga? Nakakarating. Wow. Hands-on talaga. Hands-on talaga. Lahat. Ako sayang, wala na akong anak na nag-aaral sa pag-aaralin ko sa Starland. Talaga po. So may time pa kayo para sa ganun. Weekly talaga yon, and every day. Kasi meron kaming tinatawag na SRMO, wherein ang pinaka-importante kasi sa amin sa services, kasi kailangan ng services ng Starland. Hindi lang yung learning support program namin, kundi kung anong concerns ng mga stakeholders, employees, learners, parents, and school community. Kaya araw-araw, yan ang gusto kong gusto kong malaman. Yes. Anong nangyayari? Paano tayo makahelp? Anong solusyon? And then, of course, another one, yung bullying, di ba? Yes, oo. So, kumusta ang bullying sa Starland? Teacher Elaine. Well, I would say, mababait lahat mga estudyante namin. Wow. Na talagang sabi nga discipline. natin, di ba nakita nyo kahapon, meron tayong mga inclusions, okay? Mga children natin na ganun. Nagkakaintindihan silang lahat, no? So talagang bullying-wise, inside the classroom, inside the school itself, wala talaga. Zero talaga yan. Wow, galing. Oo, at least 25 years talaga. 25 years. Yung disiplina. At saka, alam mo, maganda kasi may may inclusion kami. Also, may mga bata na may special needs. Special needs, right. Pero hindi nila binubuli yung bata na yon. Mas sinusupport nila, mas nila love nila. Correct. Mas lalo nilang nagtitake care sila. Doon ko talaga na-appreciate yung mga estudyante. Wow. Opo. Kasi yung iba, nagkakaroon sila ng di ba, na binubuli yung bata. Yes. Doon minamahal nila. Mas inuuna pa nila bigyan ng food. Inuuna nila pag kailangan. Sila ang priority. So nakakatuwa. Sabi ko, ang galing ng mga estudyante. Kasi na-embrace nila yun. Kaya nga pati advocacy ninyo talagang sabi ko ang galing. So advocacy and then of course you have the foundation now. Foundation, yes. Opo. So ano yung mga naging layunin ninyo para sa foundation? Sa foundation Meron kasi kayo. namin, kaya meron kami doon kasi gusto namin talagang tumulong. Hindi lang sa education, kasi nagbibigay kami ng scholarships. Yes, the para din sa scholarships. sa mga gaya ng wheelchairs, mga batang nangangailangan talaga ng tulong na hindi maka-afford. Kaya sobrang happy ako nung natapa ko ni Ma'am Ma'am Diwata at ni Sir Joey. at saka ni Sir Joey na merong isang nangangailangan ng wheelchairs kasi gusto namin magbigay kasi yun yung hindi priorities ng mga tao, iba na hindi sila maka-afford. Instead na magbili niyan, ipagkain na lang nila. Kaya kami yung nagbibigay, kami yung gusto namin magbigay sa ganyan. And then, feeding program. Feeding program, yes. Kaya Save and Share feeding program. Maraming bata na makakakain na, hindi makakakain. Gaya sa akin. Once a year lang ako before makakain ng chicken. Pipila pa ako para makakain ng chicken. Kaya kami yun. Yung hindi makakakain ng chicken, hindi makakain ng pork, spaghetti, di ba? Mga panahon na yun. Ice cream. Anong Kami province yun. mo? From Butuan City. Butuan. Magallanes, Agusan del Norte. So, lahat, kasi since may branch kami sa Butuan, nagfi-feeding program din kami, Save and Share. Sa Cebu, ginagawa din namin. Cagayan de Oro, since may school din kami doon, ginagawa din Davao, and then NCR. Lahat. Even lahat. Through the foundation na po Yes, ito. No? oo. And of course, pagka yung bang mga school supplies ninyo ay during brigada ba yan? Tumutulong? Paano Yes, po ba? yeah. Paano kayo namamahagi? Ang school supplies mostly namin yung opening of classes kasi lahat yun dahil yun ang kailangan ng mga bata eh. Then books, namimigay kami ng books para sa mga bata. Mga uniforms, mga damit, tsinelas, para yung mga bata shoes, namimigay kami. So yun, pati din mga canned goods binibigay namin. So yun ang ng Starland Foundation. Yun ang ginagawa namin ngayon. Kaya thank you so much for this opportunity. Opo, kami makakasama ninyo pagka sa mga programa nyo na yan. Of course, do you have any other projects na bago ninyong i-launch?
Or itutuloy nyo lang po lahat Yeah, ito? itutuloy namin. Gusto namin ma-strengthen yung ano namin sa foundation Oo. para marami kaming matulungan. Oo, scholars. Kasi number one talaga sa akin yung scholarship. Kaya mag-TESDA kami. Yun na yung pinaprocess namin ngayon. Kasi kahit sa TESDA pa lang marami na tayong matulungan na maka-abroad kasi skilled sila. So, mabago ang buhay nila. So, yung TESDA ngayon, yun ang gusto namin na matupad this year. Para pandagdag yon, aside from the scholarships, aside sa ginagawa namin na educational assistance sa public school ng mga learners. TESDA ang fino-focus namin ngayon para mas marami kami Saan po natutulungan. nanggagaling ang ating mga scholars? Doon din sa mga meron kayong campuses, Mga campuses doon. O yun, So, para Luzon, natututukan. Visayas, Mindanao. Oo. So, pag sinabi niyo pong scholarship, anong grade po yan nag-i-start dapat? Preschool to high school, kung nag-offer kami doon lahat. And even sa mga, sa mga empleyado, kung 5 ang anak, full scholar yung 5. Sa mga empleyado namin, basta makapasok ka, ki-teacher ka, maintenance ka, guard ka, 3 ang anak mo, 2 ang anak mo. So ang dami Scholars palang lahat napupuntahan ng foundation na natutulungan. Yes, oo. So doon po sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood na pwedeng tumulong, paano po? Pwede ba? Meron ba kayong mga, possible donors na pwedeng mag-join? Yes, yung may capacity at gusto talaga tumulong, books sa mga bata, kailangan yun, school supplies, kasi mas marami tayong matulungan pa. And then, ang pinaka-importante din sa amin kung sino yung sa public schools, para makapag-aral yung mga bata, yung mga needs nila every month. Para makapag-aral sila, kailangan nila ng mga kailangan nila sa pamasahe ng mga bata, nagbibigay kami ng allowances para makapag-aral sila. Kasi minsan hindi sila makapasok dahil wala silang fare, walang pamasahe. So nagbibigay kami niyan monthly para sa kanila. So sa lahat ng nanonood, kung sino, meron kaming Starland Foundation na pwede kayong mag-reach out. Meron po kayong Facebook page? Si Doc Leo ang in charge. Facebook page, paano sila mag-join or tumulong? Yes po, meron tayong Facebook page at saka website, yung www.starlandfoundationinc.ph, at pwede din makikipag-ugnayan sa Starland International School Facebook page, tapos meron din po tayong website at www.starland.edu.ph. Ayun. Napapanood na natin yung inyong mga kahapon, yung celebration ng 25 years. Pinapalabas na po natin. And of course, bago tayo pumunta dun sa inyo pong advocacy na rin, yung mobility, yung dun sa mga gustong mag-enroll, kailan po ang enrollment at anong mga grades, until what year open? Sige pa, ibigay ka Teacher Eileen. Ayan. Enrollment naman po is tuloy-tuloy. Ongoing na siya. Nag-start kami actually to accept enrollees for next school year nitong December. Ayan, tuloy-tuloy po yan. Sa lahat ng grade levels, from preschool hanggang senior high school. Ayun. So, anytime po. Anytime po. We are very active in social media. Pwede silang send ng message of inquiry. Ulitin ko lang po, katulad ng sinabi ni Doc Leo. Ayan. They can send us email, okay, at inquiries at starland.edu.ph, and of course our social media, in Facebook and Messenger, it's Starland International. Of course, ang school ay saan po located? Okay, our school in NCR, in Camias, Maine. It's located at 148 Camias Road, Barangay East Camias, Quezon City. Ayun, sa mga taga-Metro Manila. Sa mga taga-Metro Manila. Ayun, okay, sandali lamang po bago natin puntahan yung ating pamamahagi ng wheelchair. Babalik po tayo, oras po natin. Meron na lamang tayong 11 minutes bago po mag 4 o'clock ng hapon. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Agcon. Amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin, at Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Meron na lamang po tayong 8 minuto. Ang bilis naman ng oras. Alas 4 na po ng hapon bago tayo matapos. Ayan, meron lamang mga announcement. Ano po? Sino po ba mag-announce? Doc Leo? Teacher Elaine ulit. Teacher Elaine? Yung kaninang nabanggit ko na address ng ating Camias Main Campus. Okay, ulitin ko lang po, that's 148 Camias Road, Barangay East Camias, Quezon City. At another campus na meron kami sa NCR is nasa Caloocan. Ayan, sa mga taong malapit sa Caloocan, ayan, pasyal po kayo sa 335 A Mabini Street, Barangay 23, Caloocan City. And for Mindanao naman, meron kaming 3 campuses. As mentioned kanina kay Teacher Jean, ayan, sa Butuan, we have at 34 Villanueva Extension, Butuan City. And another in Mindanao campus is in San Cagayan de Oro branch or CDO, located at Zone 1, Patag, Cagayan de Oro City. And the last campus in Mindanao is Starland Davao, located at Block 3, Lot 3, Monte Maria Subdivision, Catalunan Grande, Davao City. And in Visayas, we have one in Cebu. It is located at Zariel Commercial Center, Cadulang, Marigondon, Lapu-Lapu City. Okay. At meron din po tayo, meron tayong mga learning modalities na ino-offer sa lahat ng ating mga learners. Aside syempre do sa ating face-to-face in-person attendance sa school, ayan, meron din tayong online classes. That's under our online distance learning modality. Pwede tayo yan from local na enrollees and even from abroad. Marami tayong mga estudyante rin from our overseas learners. And meron tayo din, pangatlong modality is the blended learning modality. Meron tayong, dito sa blended, 2 days attendance in school and 2 days online. Ayun. And the last is homeschooling. Ito namang homeschooling na to ay parent-facilitated yan. Okay? Siyempre, mag-a-assist pa rin ng school. Okay? Yes. Kaya homeschooling, very flexible yan. Ayan, Doc Jean. Yeah. Ang online naman, i-clear lang namin yung online ay sa Philippines lang talaga yan. Pero pag
kayo mag-travel lang abroad, 1 month, ganyan. Pwede naman. So, pwede babalik sila, mag-face-to-face sila. So, i-allow, kunyari may sakit, kaya online, kasi mostly iba magpapagamot sa labas. Opo. So, ina-accept namin yun. Kaya may online lang kami, international. Pag kunyari may mga bata na operahan sa labas or kailangan pumunta sa labas with their parents, pero 1 month lang yun, babalik din dito sa Philippines para din tuloy-tuloy pa rin sila. Mapunta sila sa blended. Ayun. Okay, so ito na, puntahan na po natin yung huling bahagi muna natin, yung pamamahagi po natin ng wheelchair. Nasa tabi po ninyo, Teacher Elaine. Ayan, si Nanay Marieta Gumangan. Kayo po yung mother? Sige lang po, lapit lang po sa mic, Nanay Marieta. Para po kay Alexander Gumangan, taga Francisco Park, Quezon City. Ayan, sino to? Si Kuya Alexander ay nag-serve bilang barangay maintenance, tama po ba? Kuya Alexander, dyan po sa may San Francisco Park, Quezon City. Pero February 6, 2026, nung ma-stroke. Dahil parehas na pong senior citizen, tama po ba, Nanay Marieta? Kayong ni tatay, no? Pareho na senior. Ayan, kaya kapag ka po mabigyan daw sila ng wheelchair, makakalabas na. So husband niyo po si tatay. Okay. Si Tatay Alexander. Ayan, para daw makapagpaaraw na. Ayan. Hindi kasi siya nakakalabas. Ayan, Nanay Marieta, meron ka ng wheelchair. Opo, ayan. maraming salamat po. Oo. So, yun po yung kanilang inilalapit. Doc Jean, kayo po. May message kay Nanay Marieta. Sobrang happy ako kasi nakatulong ako. Ang saya na makalabas na siya. Kasi at least makalabas na siya at maging masaya siya na makita niya naman sa labas kaysa nasa loob lang siya dahil wala siyang wheelchair. Malaking bagay yun sa amin. Salamat sa opportunity. At alam ko maging happy na yung husband mo. Salamat. Ayaw, may iyak si Nanay. Sige, Nay. Anong gusto mong sabihin kay Doc Jean? Kasi isa yan sa kanilang, na rin, naging advocacy na rin nilang mobility, no? Yung project na yan. Sobrang papasalamat po ako sa inyo. Agad-agad. Lalabas na siya, maibibilad. Maibibilad na siya. Kasi siya talaga nakakatawa. At saka pag pupunta kayo ng ospital, may wheelchair na. Hindi na mahirapan. Ilan po ba anak ninyo? Ito po. May kanya-kanya ng pamilya. So, sino na lang po kasama nyo sa bahay? Bunso pong babae. Na nag-aaral pa rin? Hindi po, may 3 anak na po. May 3 anak. So, ang dami nyo na apo? 17 na. 17 apo? Oo. Oo, 7 anak. Pero at least si tatay po ay kailan siya na ito lang? Bago pa po mag-pandemic. Na-stroke. Tapos nasa loob lang ng bahay. Natatlak po, 1 buwan kami sa ospital. Pero ngayon okay naman siya. Ano na lang po, higa upo. May upuan siya malapit sa para mailabas na ni Nanay. Ayan. Okay. po. Maraming salamat. Pwede na kayo po siya. Pwede nang mamasyal. Mamasyal. Ayan. Ayun. Okay. Next naman ang pasyente natin, Andrew Alcas, taga Lacandula Street, Novaliches, Quezon City. Ito naman po ang diagnosis, Doc Jean, spinal injury. Nandito si husband din po ba ito, Nanay Dolores? Anak. Ayan, si Nanay Dolores Alcas. Si Kuya Andrew po, ilang taon na? 27. Uy, bata pa. Dating kargador ng bigas si Kuya Andrew, no? And then November 11, 2024, habang kumakain daw, bigla na lang gumuho yung nakasalansan na bigas sa tabi niya. Wow. Gumulong papunta dun sa kanya at ayun, ang tinamaan yung likod, Nay. Tama po ba? Opo. So, ano pong nangyari sa kanya? Anong nabali? Nailapit ka sa mic. Opo. Spinal cord, ma'am. Spinal cord. Nabali. Opo. May pamilya na si Kuya Andrew? Wala pa, ma'am. Wala naman. Bunso niyo po. Ilan po anak niyo? 9, ma'am. Siyam naman. Pauntian tayo anak ha. 7 panganak, ma'am. Pero 2 kambal. 2 kambal. May kanya-kanya na rin pamilya. Nay? Yung 5, ma'am. Yung 5. Tapos si Kuya Andrew kasama mo sa bahay. Kayo ilan? 3 lalaki na walang asawa. Na walang asawa ba? Puro mga binata. Talaga? Ayaw ka iwanan. Si tatay po, andyan pa. Ayun. So nag-aalaga sa'yo 4 na anak.
Isa, May trabaho po sila minsan kasi sa Oo. construction. sa construction. Kaya yun ang bumubuhay sa inyo. Ngayon po si Kuya Andrew, kumusta naman? Nakasigan na lang ng saba. Kasi nga nabalian siya ng buto, naipitan ng ugat. And then na-paralyze yung kalalahati pababa dun sa kanyang Tapos po, yung kanyang paglakad, hindi na talaga. Wheelchair na lang po para sa pang-araw-araw. Ayun, wala din nagbigay ng wheelchair. No? So eto, meron ka nang iuwing wheelchair ngayon, nanay. Sige po. Ayan si Doc Jean. Thank you po. Nay, harap ka sa microphone. Ayan. Thank you po sa wheelchair, ma'am. Salamat din sa opportunity na maka-help kami. Kaya at least ngayon makalabas na rin siya. Makapasyal na siya. Ayan. So pwede mo nang painitan. Ano po? Kanina umiyak sila, ngayon ngumingiti na. Oo, Ayan. happy na. Okay, nanay. Ingat ka po lagi, magpapalakas ka. So ayan po, dalawa lamang po yan sa ating pong beneficiary. Yung isa po ay ayan, ilang taon ba to? Mario Sanchez Dimagan, taga Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Ito naman po si KD, chronic kidney disease. Nandyan po yung kanyang anak si Teresa. And then meron po tayong isa pa, Virgilio Lising, taga Nagkaisang Nayon, Quezon City. Ang nandyan po yung asawa, si Melry Lising. At bago daw pandemic, bumiyahe patungong Tarlac para bisitahin yung puntod ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, kumain, natulog, naalimpungatan, tapos hindi na matigil yung pagkahilot, pagsusuka, na ICU. Ayan, so bedridden ngayon, Yun pala siya ay walang diagnosis dito. And then, of course, another si Salvador Temporado, taga Santa Lucia, Novaliches din. Ayan, at ito naman ay isinugod din sa ospital. Ang kanya pong kasi yung paglalakad niya naging problema. Na-stroke din ito. Ayan, okay po. So ito po yung ating mga beneficiary, Doc Jean. Yes. Thank you so much po sa inyo pong pagtulong na ito para po sa ating mga kababayan. Yeah, at marami pa tayong matutulungan with with the help ng DZRH. Marami pa. Okay. Salamat. Of course, pagpapaalam na tayo. Thank you so much po sa oras, Doc Jean. Salamat Mami. Salamat. At salamat tayo sa mga parents na mga supporters. Sige po. Okay mga po. sponsors. Opo. Especially nung nag-sustain po sa amin itong pagtulong namin every year, yung fundraising namin ay yung mga parents, guardians, sponsors, partners, collaborators po, mga suppliers namin, at mga friends po ni Teacher Jean na nagsusupport po from Raffle for a Cause. For a cause po. Oo. At syempre, congratulations sa mga awardee. Ayan, Yes, inyong mga ni-recognize. Thank you so much. Maraming salamat, Dr. Jean Descaliar. Thank you so much. And of course, Doc Leo Aberion, Ma'am Elaine Puruganan, and of course, Sir Nanding Descaliar. Salamat po. Ayan, at magkasama po tayo lagi sa public service. Mga kaibigan, wala na tayong oras. At tayo po ay okay na. DZRH break time na. Kasama pa rin ang Mayor Lacaideo Magcalma at Miss Thea Petro Corpus. Pansamantala po muli, ako po si May Binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po ako bukas 10 to 11 in the morning sa DZRH Operation Tulong. This time check is... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa mental at